Open ang linya para sa ating personal reading mga babes. Kaya ako interested, no, mag-message lamang sa thehighpriestess0kr@gmail.com. So let us see what do we have here for you guys today. It looks like Six of Cups energy. Someone here, may mga nagbabalik na mga alaala ng past. Pero parang yung energy ng nakakaalala ng past ay medyo natatakot, no? May energy ng parang pagkabahala, no? So, alamin natin, but I'm sensing that this is not your energy. It must be the energy of another individual or outside energy. Let me see. Just take only what resonates. Maraming salamat, Archangel, Michael, Angel, guys. Can we get messages about this, please? Any details and informations that will help us magkaka-lead dito, no, sa clarity ng reading na ito for my collective. Okay. There you go. Mhm. Kung sino man 'to, trying hard ang peg ng energy niya. So, kung sino man 'to, Four of Coins energy, Three of Wands. Willing siya rito with the High Priestess in reverse na ibaba ang kanya ritong not just pride or ego, kundi ang kanyang sarili, just to keep something right in here sa kanyang life. Okay? Alam mo yung energy, no, ng parang nagpupumiglas, no, at gustong makawala sa kanya nito, pero pilit niya pa rin itong niyayakap upang hindi ito makatakas mula sa kanya dito. Yeah, an energy of the Queen of Wands in reverse, none other than the third party of your person. Trying hard ang peg ngayon ng third party. Let's see. Oh, okay. Bottom of the deck, Eight of Cups in reverse, another eight, Eight of Coins, and the Wheel of Fortune. Trying hard ang peg ng third party ng person mo at mukhang ginagawa niya ngayon ng sobrang pagod na siya, no? Dito, okay, dahil mukhang nagpupumiglas na ang person mo na makawala sa kanya. So, ang energy ng third party ay palabarn dito, kaya kung ang person mo ay na-involve sa isang third party situation, ito ang nakikita ko dito. They're not okay, the third party is definitely not okay, but definitely in a bad situation, yeah, okay? At nakikita ko, no, na nagpo-prolong or humahaba ito. Kung ano man ito, definitely the third party do not want to let go of your person at sinasabi din dito ng third party with the Three of Cups, energy in reverse, Six of Cups, and the Four of Coins. Ano man ang mangyari, hindi niya ibibigay sa'yo ang person mo. Yan. O, tingnan natin. Kasi nakikita ko iba. Okay, so kung sino man 'tong third party na 'to puwedeng, pinapalakas niya na lang yung loob niya rito 'no, pero nakikita ko talaga nagpupumiglas na ang person mo rito upang makawala sa kanya. Chariot card energy, alis na ang person mo rito, pero ang third party hindi siya magagawang pakawalan 'no. Itataya ng third party ang lahat-lahat, Six of Coins energy, kahit na ito ay kanya pang ikapahamak 'no. Ano ibig sabihin nun Miss yan? Well, may lumalabas dito na kung kinakailangan rito na ibigay niya ang lahat ng luho ng person mo kahit hindi niya yun hingin, ibibigay niya yun kahit magkabaon-baon pa siya sa mga jutangs, okay? That's one of the example, okay? So, ibig sabihin,
isa yun sa example rito 'no, na tinutukoy niya na ano man yung kanyang gagawin, 'wag lang talaga iwanan siya or abandonahin ng iyong person. 'Di tayo sure, ikaw nga nagawa kang abandonahin ng person mo dati 'no, so ano pa ang third party rito na wala naman pala talagang real feelings ang person mo sa kanya, 'yan oh. Pero ikaw ang nakikita niya ritong malaking threat kasi 'yun ang nakikita kong laser focus ng kanyang atensyon ay walang iba kundi ikaw. So, nakita natin dito na puwedeng wala kang kamalay-malay that this is what's going on right now, that this is happening right now, 'no? But definitely the third party ay threatened by you, 'no? Threatened siya sa'yo at nakikita natin dito na puwedeng bukang bibig din kasi ng person mo 'no, na uuwi at babalik na ito sa'yo 'no. May mga times na nawawala ng matagal ang person mo rito 'no, kung sila man ay live-in 'no, puwedeng umuuwi ang person mo rito 'no, sa kanyang parents 'no or sa kanyang, family 'no, sa bahay nila, 'yan. And, yung iba naman iniisip dito baka sa'yo, bumabalik or umuuwi ang person mo, ayan 'no. So, nakita natin dito 'no, na talagang parang samut-sari na talaga rito naiisip ng third party 'no, mga bagay na negatibo at mga bagay na parang, naiisip niya na lang 'no, kahit na parang hindi naman siya sure 'no, parang mga hinala niya lang 'yun gano'n 'no. But definitely the third party 'no, do not want to let go of your person, gagawin niya rito ang lahat, 'wag lang talaga daw bumalik sa'yo ang person mo. Wala naman siyang personal na galit sa'yo, pero ang gusto niya lang dito ay makasamang person mo, period. 'Yan. So, bago natin ipagpatuloy ang reading na Itechua, batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone, my name is Yan. Returning is Tambayers, thank you po sa inyong walang sawang love and support for me. Kung di pa alam mga base, meron pa po tayong other channel. Link down below sa ating description box. If interesado, i-click lang yung link dyan para mapunta kayo there and araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. Check natin gender dito ba lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Pwede rin pong i-switch ang mga roles dahil possible magkapalit-palit yan. Kasi general reading ito and at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. So yun nga na if interesado sa 2026 overall written forecast for your zodiac sign, that's for 1-5, parang advanced script or roadmap mo na yan ngayong entire 2026 na for your zodiac sign. Okay, 1-5 po yan consisting of general messages, love messages, career/business messages, money messages, angel numbers for extra guidance and significant events. Remember, dun papasok ang surprises or mga hidden changes or mga pangyayaring hindi mo knows, pero dun yun lalabas. At yun nga, no, wala tayong ano dito timeless ito. So, pwedeng mga babes, no, ang reading na ito ay nangyari na sa iba nangyayari na which is high chance possibility ngayon. Kaya sa iba ay mangyayari pala. Okay? So, mag-message na mga babes, no, sa thehypersistro@gmail.com para mag-avail ng overall written forecast ninyo. And yun nga, no, wala tayo dito, no, na gender, babae, lalaki, LGBT. At sa nakikita natin dito, medyo trying hard ang peg rito, no, ng third party. So, nakikita ko rito, no, na inaayawan ng mga tao sa paligid ng person mo ang third party. Bagay na hindi naman talaga niya nakasundo ever since. So, baka ang tinutukoy dito ay ang mga friends, old friends ng person mo rito, no? At family members na rin na hindi pa rin natatanggap up until now ang third party na yun na ang kapiling ng person mo or yun na yung bagong person ng person mo sa life niya, no? Dahil nakikita ko, no, na ikaw pa rin ang gusto nila for your person, no? Sa'yo pa rin ang boto nila at hindi ito natitinag. Pagkos, okay, galit pa nga yung iba at imbure na 'no, dito sa third party, especially the guys 'no. Nakikita natin dito 'no, na kung sino man itong energy na ito 'no, may mga parang mga lalaki pa mismo 'no, na mga kaibigan or baka family members nitong person mo na, isipin ninyo lalaki pa mismo 'no, nagsasabi rito na hindi nila gusto yung third party para sa person mo.
Yan. So, kung sino man 'tong energy na ito, nakikita natin dito 'no, na ayaw pala sa kanya rin ng mga kaibigan at family ng person mo. So, lumalabas din talaga dito na talagang this person, the third party, ay really having a hard time. Pero pinipilit niya na magustuhan siya ng mga ito. Nakikita ko rin na willing siya ditong ibaba ang kanyang sarili pa more para talagang magstay sa life niya ang person mo kahit na yun ay ikalubog niya pa ng utang or kahit na yun ay ikababa pa ng kanyang self or sarili. Wheel of Fortune, indication rito 'no, na ayaw niya talaga ditong magbalikan kayong dalawa. Hindi siya gagawa dito ng kahit na anong paraan para maitulak, eh, ang iyong person rito palapit sa'yo. Pero kahit wala namang gano'n na nangyayari 'no, ang person mo ang nagdedesisyon with the Chariot. May energy kasi yung person mo rito na ayaw niya na talaga sa third party, you know, kaya gusto niyang makaalpas. Nagpupumiglas siya 'no na makawala sa piling ng third party, Chariot, and the Three of Wands. Gano'n pa man ang gulo na ng mesa, hayaan niyo na. May ate ayusin niya. So yun nga 'no, with this Three of Cups in reverse, nakikita natin dito that, no matter what happen 'no, hindi niya hahayaan na may rekindle or may reconciliation or may reunion 'no, na mangyari sa inyong dalawa 'no. Hindi niya hahayaan na magkita kayo ulit ng, person mo. Yun ang sinasabi niya rito 'no at, with the Eight of Cups energy 'no, nakikita ko rito na ang malaking fear niya rito ay mangyari sa kanya or mag-backfire yung ginawa niya rito 'no, kasi siya yung dahilan kung ba't ka iniwan ng person mo dati 'no. So, natatakot siya 'no na baka iwanan din siya ngayon ng person mo 'no. Pero yun nga talaga yung nangyayari, parang the history repeats itself at meron talaga ritong maiiwanan. Kasi kahit na ano pang pagpupumiglas mga babes 'no ang gawin, 'di ba? Nakikita ko na gusto na talagang umalis ng person mo sa poder ng third party. Nagsasama man sila dito or magkarelasyon na yung nakikita natin dito, gusto nang umalis ng yung person sa piling ng third party. Yan, yan tayo, eh. Tsaka kasi ang malinaw talaga dito, hindi talaga nagkaroon ng feelings yung person mo. Kasi when we say feelings, yun yung emosyon. Love itself. Hindi talaga nagkaroon ng gano'n yung person mo doon sa third party. That's why yung person mo rito ay parang gano'n din, parang kadali para sa kanya 'no. I don't know kung nagsawa yung person mo sa third party or what 'no. Pero dahil wala ngang feelings involved, madali para sa kanya na lisanin or iwanan ang third party. Bagay na nakikita ko ritong hindi talaga malabong mangyari kaya mas lumalaki yung takot dito ng third party na mangyari na ito anytime soon. Okay? At ang third party dito nakikita ko na medyo pagoda na siya rito, haggard look. Kung dati mukha siyang yummy, ngayon mukha siya ritong losyang. Yan nakikita natin 'no, na transgender ba, lalaki, LGBT, or nakikita ko na itong third party ay, talagang mapursige 'no, ayaw niya talaga ditong bitiwan 'no. Okay, so whatever the case may be, kahit hindi ka naman nakikipag-agawan sa iyong person, ang person mo ay sa'yo pabalik 'no, at ang third party ay, nakatakdang iwanan dito. Yeah, because the wheel also speaks about karma. So nangyari lang dito kung ano yung ginawa niya dati. Okay, at yung nakikita natin dito 'no, na kung sino man 'tong person na ito 'no, unti-unti nang nalalaglag sa kanyang ulo ang crown dahil hindi na siya ang reyna or hari, hindi na siya ang prinsesa or prinsipe sa paningin ng person mo, isa na lamang siya ritong kaawa-awang frog. Kaloka. Alam mo parang hindi na siya mapagod 'no, kasi haggard na siya, tignan mo tabingin ng headband niya rito. Para hindi siya mapagod dapat bitiwan niya na yung person mo 'no, hayaan na lang niya. Kasi kapag nag-stay pa sa piling niya yung person mo, lalo lang maipapamukha nito na hindi na siya kailangan nito, 'di ba? Or lalo lamang maipaparamdam sa kanya ng person mo na, hindi na siya kaakit-akit 'no, para sa person mo, parang balewala na siya. Siyempre mas masakit rin yun, 'di ba? Pero kung sino man 'tong third party, hindi niya iniisip na basta parang para sa kanya, nakakasama niya yung person mo, nakikita niya, nasa piling niya, nasa poder niya, okey na.
'di ba? Pero hindi niya alam that's more painful, 'di ba? So, yun nakikita natin dito, 'yan. Okay. So, for the initials nakikita natin dito C, I, O, P, B, M, K, J, U. I don't know if that's G na small or 9. Just take only what's resonating here for you guys. We also have here L, double E, and last but not least, we have letter N. So yeah, these are all the messages I've got right here for you guys. Again, I'm Juliana on me for the girls and Yana Duna for the boys. Sarang yellow and light. Annyeong.